Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang Solana trader kung saan ay yung kanyang investment po rito or funds or trading funds na nasa $242 ay naging $250,000 po yan. Nangyari lamang po ito sa isang araw. Kaya yan, paano kaya niya nagawa ito? Kaya yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, meron na rin po tayong isang nakalipas na content. Ganito na rin po yung nangyari. Pero yung isang trader na ito, dito na rin po nag-invest po siya sa Solana meme token na tinatawag pong SILI. Pero mas maliit po yung kanyang puhunan rito. Nasa mga $42 po lamang yung kanyang puhunan. Yan. Tapos ang nangyari ay kumita po siya ng napakalaki. Naging $1.5 million po yung kanyang kinita. Kaya yan, biruin mo naman. $42 naging $1.5 million. Pero dito ay yung kanyang puhunan po rito ay $242. Tapos nagawa po niya itong palaguin ng $250,000 sa loob lamang ng isang araw. Kaya malaking profit na rin po yan. Malaking gain na rin po yan. At ito po yung kanyang yung kanyang ginawa. An investor on Solana recently turned $242 into $250,000 trading Solana-based meme coin Melon in less than a day, representing a 103,205% return on an investment. Kaya yan. Yan po yung kanyang initial investment, $242. Tapos naging $250,000 po ito. Nagawa po niya ito sa pamamagitan ng pagtitrade sa isang meme coin ni Solana na tinatawag pong Melon. Ayan. Napakabilis po ang pangyayari sapagkat sa isang araw lamang po ay yan, nagkaroon siya ng gain or ROI na umaabot po sa 103,205%. Look On-Chain, a prominent blockchain surveillance resource, recently drew the public's attention to the recent development in a post on X. On-Chain data confirms that the trader in question began this profitable journey yesterday by leveraging Melon, a Solana-based meme coin. Kaya yan, ang nakahuli po rito or nakapansin po rito sa trading activity na ito ng isang trader ay ang Look On-Chain. Ayan. Isa po itong surveillance resource, blockchain surveillance resource. Ayan, ang tindi po ng kanyang kinita rito kay Melon. Details of the transactions. Notably, the investor purchased 38.5 million Melon tokens worth $242 at the time with 3 Solana tokens. Ayan po yung kanyang ginamit na po nandito, 3 Solana na tokens. Ayan, at nagkakalaga po yan ng $242. Kaya nakabili po siya, pinalit po niya sa Melon tokens at meron po siyang nakuha na 38.5 million na amount ng Melon tokens. At the time of this purchase, the Melon or Solana pair, Melon Sol pair, changed hands at one of its lowest values, giving the trader an opportunity to dump 3 Sol for the massive amount of Melon tokens. Kaya yan. They executed the trade in 2 transactions. One transaction involved the purchase of 21.5 Melon for 1.5 Sol. While the others saw the procurement of 16.9 million Melon for another 1.5 Sol. Kaya yan, hinati po niya. Kasi meron po siyang 3 na Solana tokens. Ayan, ayan, sa unang transaction ay bumili po siya
nag-spend po siya ng 1.5 na Solana at ito yung kanyang nakuha na amount ng Melon tokens, 21.5 million. Tapos sa pangalawang transaction ay nag-spend po ulit siya ng kanyang 1.5 Solana. At ito naman po yung kanyang nakuha na amount ng Melon tokens, 16.9 million. Yan po yung kanyang mga transactions dito. Yan, at yan po yung mga presyo. Ayan, mabilis pong umangat yung presyo. Kaya yung kanyang pangalawang transactions ay medyo ayan, naging 16.9 na po. 16.9 M mula sa 21.5 M ay naging 16.9 na. A few hours after the purchases, the traders started selling off their Melon tokens at intervals. These dumps came on the back of a massive price appreciation engineered by the Melon coin in the span of hours. The first and largest cluster of sales started at 9 AM yesterday and extended until noon. Kaya yan, pagkatapos po nilang bumili, ayan ang kanilang Melon. Ayan, pagkatapos po nilang makabili nito, ayan, 21.5 million at saka 16.9 million na mga Melon tokens ay unti-unti po nilang dinadump. Ayan, nag-umpisa po silang magbenta. Ayan, at intervals. Sabi po rito, hindi natin alam kung siguro kada oras yan ay ayan, nagbebenta sila or nagdadump sila. Kaya hanggang sa nabenta na po siguro nila lahat. At ayan, the second cluster began at 9 PM. These sales enabled the trader to dump 22.5 million Melon for 1,562 SOL, worth $143,000 at the time. Ayan po pala. Nag-dump po sila noong 9 PM. At binenta po nila yung kanilang 22.5 million na Melon tokens. At ito po yung nakuha nila na halaga ng Solana token, 1,562 Solana, at ang halaga po niyan ay nasa $143,000. The individual involved then decided to store a cumulative balance of 16 million Melon valued at $107,000 in two separate wallets. Ayan, hindi naman po niya binenta yung kanyang 16 million na Melon tokens. Yan po yung natira. At ang ginawa po niya ay inilagay po niya ito or itinago po niya ito sa dalawang magkahiwalay na wallets. Yan, yung halaga po ng kanyang 16 million na Melon tokens ay nasa $107,000. Siguro sa tingin niya ay aangat pa ang presyo ng Melon token kaya tinago po niya yung kanyang yung kanyang natirang 16 million na Melon tokens. Ayan po yung siguro yung mga yung mga S na bilog-bilog ay dito po siguro siya napabenta. And the $250,000 final investment value translate to an ROI of 103,205% with a profit of $249,758. On this figure, $143,000 is in realized profits while $107,000 is unrealized. It remains to be seen if the trader has held on to the rest of the Melon tokens, hoping to profit from another potential price appreciation. Kaya ayan, ito na po yung kanyang kinobra na po niya yung kanyang kita na 143,000. Pero yung kanyang $107,000 ay unrealized profit po ito. Yan, pwede pong magbago yung amount na ito depende sa galawan ng presyo ng Melon token na kanyang hawak. Kung pag bumagsak po ang presyo niyan ay syempre liliit ito. Kung pag tumaas ay syempre lalaki na rin yung halaga nito. Pero yan nga, yung dahil sa yung ginawa ng trader na ito ay mukhang i-hold pa niya ito, ay siguro ay sa tingin niya ay meron po siyang speculation or inaasahan po niya na tataas ang value ng Melon token sa hinaharap, kaya hinuhold niya ito at siguro ibebenta niya ito kapag nangyari yan. And Solana takes center stage. The identity of the investor in question remains a matter of debate among crypto proponents. While some argue that the individual was merely a lucky or smart trader, others believe the wallet belongs to the developers behind the Melon token. Ayan, wala pong nakakakilala sa tunay na katauhan or identity ng Melon, yung trader na ito, yung investor ng trader na ito, yung kumita na ito na investor ng napakalaki. At yan, nagdidebate raw yung mga crypto proponents para matuklasan yung katauhan ng investor na ito.
Ayan, yung iba naman sinasabi nila ay malamang baka swerte lamang talaga siya. Ayan. Or talagang magaling siyang isang trader. Tsaka, ayan, yung mga iba naman ay naniniwala na baka naman ay yung trader na ito ay ang developer mismo ng Melon token. Ayan, Solana has taken a center stage in recent times due to its massive price appreciation over the past few weeks. The emergence of meme coins with mind-boggling price surges on the network has further placed Solana in the spotlight. Bonk, one of these meme coins, has generated substantial gains for traders. Kaya ayan, si Bonk ay isa na rin po yan sa nagpakita ng isang napakatinding performance at meme coin na rin po yan ng Solana. Ayan. Yan po yung mga meme coin ng mga Solana ang titindi po na sumasabog po talaga sila ngayon. At ayan ang mga parang sila po talaga yung nagpapakita ng magagandang performance sa ngayon. Ayan, si Bonk, ayan, yung nakalipas lapang na si Silly at ngayon naman ay si Melon. Pero ayan, dapat po nating tandaan na hindi po lahat ng mga meme coin dito kay Solana ay sila ay magpapakita ng magandang performance. Meron din yung wala, malulugi ka. Ayan, kaya dapat talaga na ayan nga, siguro ay baka swerte ka. Kung feeling mo swerte ka, ay ayan, siguro pwede kang mag-risk. Or kung magaling ka talaga at alam mo yung pinipili mo, ay yan rin ang pwede mong gawin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay yung nagustuhan ng aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.